Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Asmin, at hi na rin sa lahat ng mga nakikinig sa inyo ngayong tanghali. Tawagin nyo na lamang akong Eman, 25 years old at nagtatrabaho bilang tindero sa isang bakery dito sa Maynila. Taga Pangasinan talaga ako, pero mula nang makasamaan ko ng loob ang pamilya ko ay mas pinili ko na lang na manatili at maghanap buhay dito sa Maynila. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit ba mainit ang dugo nilang lahat sa akin. Kahit naman kasi ganito lang ako, simple at hindi nakapagtapos ng pag-aaral, ay sinikap ko pa ring maging mabuting anak at kapatid. Pero wala panay panlalait at pambubugbog lang ang natatanggap ko mula sa kanilang lahat. Naiba raw ako sa kanila at mahina raw ako. Kaya naman nang hindi na ako nakatiis pa, ay naglakas loob akong lumuwas at makipagsapalaran nga dito sa Maynila. Nahirapan ako noong una, Popoy at Asmin. Bago pa ako mapunta sa pinapasukan ko ngayon, ay naranasan ko muna maging janitor, kargador at barker noon. Hanggang sa swerte nga akong napasok dito sa bakery. Nakakilala ng mababait na amo at nagkaroon din ng kaibigan, si Billy, na kaedad ko lang din. Siya ang tumulong sa akin na makahanap ng maliit na bahay na hindi naman kalayuan sa pinagtatrabahuhan namin. At sa pagtira ko nga rito ay nakilala at naging kapitbahay ko naman si Thea. 7 taon ang tanda ko sa kanya at kasalukuyang senior high school. Hindi ko na itatanggi sa inyo, Popoy at Asmin. Unang kita ko pa lamang kay Thea ay naging crush ko na siya. Maganda at masiyahin, kaya talagang nakuha niya agad ang atensyon ko. At hindi ko na nga pinalampas pa ang pagkakataon at nagtiyaga akong magpakilala at makipagkaibigan sa kanya. Kahit pa medyo naging mailap siya sa akin. Hanggang sa tumagal-tagal pa nga ay hinayaan na niya akong gawin ang mga bagay na gusto kong iparamdam sa kanya. Oy, saan mo na naman dadalhin niya binabalot mong tinapay ha, Eman, ha? Para kay Thea to. Merienda mo dapat yung tinapay na yan mula kaninang umaga Kaya noon pala hindi mo kinain kasi bibigay mo na naman sa babaeng yun. Ano naman? Anong ano naman? Pangilang beses mo nang ginagawa yan Nagtitiis kang hindi kumain para lang ibigay sa tao ang dapat na pagkain mo. Nakakain naman na ako Kumain ka nga, pero tinitipid mo naman yung sarili mo. Ewan ko ba sa'yo? Bakit ka ba nangungontra dyan? Di naman yung tinapay mo yung kinukuha ko Alam ko, ang ibig kong sabihin, baka masayang lang ulit yan. Di ba yung huling tinapay na binigay mo doon, tinapon lang niya? Nilalanggam na kasi kaya tinapon na niya. Naniwala ka naman. At kung sakaling nga nilanggam talaga, alam mo kung bakit nilanggam? Kasi hinayaan lang niya tsak sa isang tabi. Kasi wala siyang pakialam sa tinapay na binigay mo. Naku Billy, alam mo, naiinggit ka lang kasi wala kang nabibigyan ng tinapay mo Di tulad ko. Oso, kung sa babaeng yan lang din naman, hindi ako may inggit, no? Ikaw lang naman nagtsatsaga dyan. Ganun talaga kapag gusto mo, kailangan magtsaga. Ewan ko sa'yo, mauna na nga akong umuwi. Sige na, ingat. Good luck dyan sa mga tinapay mo. Thea! Si Eman to. May ibibigay sana ako sa'yo. Thea! Oh, Eman, ano yun? Ito, dinala kita ng mga tinapay. Tinapay na naman? Oo, pero ibang tinapay naman yan sa mga dinala ko noong nakaraan Kahit na, tinapay pa rin yan. Pero kung ikaw hindi nagsasawa sa tinapay, ako sawang-sawa na. Anong ba? Pasensya ka na. Wala ka bang ibang alam na pwedeng dalhin sa akin kundi yan? Bakit hindi mo itry na ulam naman sa susunod? O kaya chocolates naman? Pasensya ka na Yan lang kasi yung kinaya ko ngayon. Ito lang yung kinaya mo? Ito na yun? Alam mo kung talagang totoo yung nararamdaman mo sa akin, dapat ginagawa mo lahat ng paraan para mapasaya ko. Paano kita magugustuhan yan kung sa simpleng pagkain lang, hindi mo pa maibigay yung gusto ko? Sige, huwag kang mag-alala. Babawi na lang ako. Ay, gutom na nga ako. Na-stress pa ako sa'yo. Ayaw mo ba talaga tong tinapay kahit konti lang? Ay, hindi ka marunong umintindi. Sinabi ng ayoko, diba? Sawang-sawa na nga ako dyan. Pipilitin mo pa ako Alam mo, pakainin mo na lang ako sa labas. Kahit sa fast food lang. Para naman mawala yung inis ko sa'yo. Ha? Ay, Diyos ko, slow talaga. Ang sabi ko, ilibre mo na lang ako sa labas nang matuwa naman ako sa'yo. Gutom na ako Ano, pwede ba?
Oo naman, sige, tara. May extra pa naman ako dito eh. Ayan! Kung ganyan ka sana lagi eh. Ay, para mapatunayan mong gusto mo talaga ako, hindi mo dapat ako tinitipid. Dapat binibigay mo lahat eh. Popoy at Tasmin, siguro meron ng mga naiinis sa ugali ni Thea. Pero gusto ko lang malaman ninyo na may dahilan kung bakit siya ganoon. Pareho kaming hindi ayos ang relasyon sa pamilya namin. Galing siya sa broken family. Nag-iisa siyang anak pero iniwan siya ng nanay niya noong bata pa lamang siya. Ang tatay naman niya ay dating lasinggero at sugarol na unti-unting nagbago at ngayon ay nagtitinda ng balut sa gabi. Pero kahit na ganoon ay masama ang loob niya dito. Kaya ang tanging nagkokonekta sa kanila ay ang perang pangsustento sa kanya. Hindi niya ito pinakikinggan at itinuturing pang ama dahil lagi niyang isinusumbat kung gaano kawalang kwenta ang buhay niya nang dahil sa gulo sa pamilya nila. Kaya naman sa halip na iwasan ay mas pinili kong mapalapit kay Thea. Lahat ng kaya kong ibigay ay binibigay ko sa kanya. Total, sarili ko lang naman ang pinagkakagastusan ko at ni minsan ay hindi ako nagpadala sa pamilya ko na nasa Pangasinan. Madalas man siyang magreklamo, magsungit at humingi sa akin ng kung ano-ano ay ayos lang. Basta ang mahalaga sa akin ay natutulungan ko si Thea at naipararamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kagusto. Ito pong tinapay niyo, Nay. Salamat po, balik po kayo ha. Ano ka ba? Huwag kang magigab dyan. Malas yan. Eman! Eman! Uy, Thea, anong ginagawa mo dito? Di ba may pasok ka? Oh, ito na naman. Obvious ba? Malamang, nag-cutting ako. Ha? Bakit mo ginawa yun? Bumalik ka na sa eskwelahan mo. Hindi na, no. Ayoko nga. Tsaka may ipapakita ako sa'yo. Ano yun? Bakit hindi ka pa naghintay ng uwian? Tingin mo ba makakapaghintay pa ng uwian tong sapatos ko? Tignan mo! Nakanganga oh! Sira na yung sapatos mo. Ano nangyari? Malay ko. Basta pagkakita ko, sira na. Kaya tara na. Ibili mo na ako ng bagong sapatos. Wow! Lakas mong mangutos ha. May patago ka pang biliin eh. Alam mo, wag kang umepal. Hindi ikaw yung kinakausap ko. Man, tara na nga. Epal pa tong isang to eh. Hirapan na nga ako maglakad gamit to. Para lang malaman mo oras pa ng trabaho namin kaya hindi pwedeng umalis si Eman. Eman. Ha? Ano eh? Hoy! Umayos ka Eman ha. Ayoko nang pagtakpan ka ulit dito. Hindi pa tayo nagsasara kaya hindi ka pa pwedeng umalis. Hayaan mo na nga yung epal na yan. Kung totoong kaibigan mo yan, hindi ka matitiis niyan. Kaya tara na. Billy, pasensya na ha. Ngayon lang naman ulit to, babawi na lang ako sa'yo. Hindi nga pwede. Huwag ka mapauto sa babaeng yan. Sige na, pagbigyan mo na ako eh. Alam mo namang ito lang din yung nagpapasaya sa akin eh. Ha? Babalik na lang ako kapag may nabili kagad kami. Salamat ha. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka. Hintay mo lang ako, sandali. Thea. Ayos, sige, bilisan mo. Ayos, may bago na akong sapatos. Nagustuhan mo ba? Oo naman, hindi pa ba halata sa ngiti ko? Salamat ah. Wala yun, basta ikaw. Ay, naku, sigurado may iinggitan naman yung iba kong kaklase sa akin kapag nakita nila to bukas. Ayos! Basta, sana sa susunod, huwag kang magkakating. Huwag mo na nga akong turuan, may utak na ako, no? Alam ko na yung mga ginagawa ko. Tsaka ang boring-boring naman ng mga klase sa hapon eh. Wala akong natututunan. Oo eh, kahit na. Ay, huwag na nga nating pag-usapan yan. Ang ganda na ng mood ko eh, sisirain mo pa. Pasensya na. Hala! Teka, ang ganda ng bago. Yung sling bag na gray, tignan mo. Oo nga no. Gusto mo ba yan? Oo, bili mo ako, dali. Sige, tignan mo munang mabuti para makapili ka. Yes! Thank you, Eman. The best ka talaga pagdating sa mga ganitong bagay. Naku, wala yun. Sige na, pumili ka na. Maganda rin pala yung red, no? Pero okay din tong gray eh. Alam kaya? Parang mas bagay sa'yo yung gray. Oo nga, no? Sige, ito na nga lang. Amin na yung pera pambayad. Ay, ito. Thank you! Woo! Saya, may bagong sapatos, may bagong bag pa. Idagdag mo na rin pala to sa baon mo. Wow! May pabaon ka ring pera! Ang swerte ko naman ngayon! Salamat! Salamat! Wala nga naman, basta kung saan ka masaya, masaya na rin ako. Sus! Drama mo naman! Masaya lang kasi ako na nakikita kang masaya kahit papano dahil sa akin.
Popoy at Tasmin, sa tuwing nakikita ko ang reaksyon sa mukha ni Thea kapag may naibibigay akong bagay sa kanya na gusto niya, ay sobrang saya at kontento na rin ako. Wala na akong pakialam pa sa nagagastos ko o kung may natitira pa ba para sa akin o wala na. Ang mahalaga ay maibigay ko lang ang gusto niya. Siguro ganito na rin talaga kapag ka mag-isa sa buhay at walang iniintinding pamilya. Gusto mo yung tipo na kinakailangan ka ng ibang tao para naman kahit papaano ay maramdaman mong may kwenta yung buhay mo. Kahit pa kailangan ka lang para sa ikasasaya nila. Uy, Thea, napatawag ka. Eman, may extra ka ba ngayon? Bigyan mo naman ako. Wala na akong allowance eh. Ha? Di ba kabibigay ko lang sa'yo nung nakaraan, naubos na kagad? Ubus na nga. Anong gagawin ko? Ano? Dalhin mo na lang dito sa eskwelahan mamaya. Hintayin ko Ha? Kaya lang kasi, wala na kasi akong extra ngayon eh. Sa totoo lang, naghahanap nga ako ng pambayad sa... Ay! Hindi ko kailangan ng mga ganyang dahilan. Pera ang kailangan ko. Gawin mo na lang ng paraan, pwede? Kailangan ko talaga wala na kasi talaga eh. Kaya nga gawin mo ng paraan, okay? Hihintayin kita mamayang uwian dito sa eskwelahan ha. Huwag mo akong paasahin sa wala. Kung hindi naman ako kinapos, hindi ako lalapit sa'yo eh. Alam mo yan. Eman ha, hintayin kita, okay? Sige, gagawa ako ng paraan. Ayun! Thank you ha! Sige na, kita na lang tayo mamaya. Kaya to. Magkano pa ba? Alam mo, nahihilo na ako sa ginagawa mong paikot-ikot dyan sa upuan. Ano ba problema mo, ha? Ha? Di, Ano? Kasi... Anong problema mo? May kailangan ka ba, ha? Utang na loob, tumigil ka na nga. Yan. Humarap ka lang sa akin. At sabihin mo kung anong problema mo. Bale... Ano nga? Huwag mo sabihin nga, alis ka na naman na maaga dito. Umayos ka. Lugin-lugin na ako sa'yo, ha? Pasalamat ka at sobrang bait ko. Ni minsan, hindi pa kita sinumbong sa mga amo natin. Hindi yun, pare. Ano nga ang problema mo nga? Kasi, ito... Disconnection notice sa kuryente. Bill ng tubig. Anong gagawin ko dito? Kasi, kailangan ko na mabayaran yung mga yan. Kaya lang... Naku! Mukhang alam ko na. Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Baka naman, pwede mo muna akong pahiramin. Kinapos lang talaga ako sa budget eh. Tapos, dagdagan mo na rin kahit 500. Wala na kasi akong grocery sa bahay. Ay, nako. Kinapos o inubos mo na naman sa Thea na yon? Billy, sige na. Babayaran ko rin naman agad to lahat. Sa susunod nating sweldo, babayaran alam mo, ko. Hindi ko alam kung maawa ba ako sa'yo o ano eh. Diyos ko pare, nagpapakatanga ka masimot ang pera mo ng walang kwentang babae. Huwag ka naman magsalita ng ganyan kay Thea. Oy, bakit? Totoo naman. Bakit ba kasi kung umasta ka para may obligasyon ka doon sa tao? Wala naman dapat. Para hindi mo siya responsibilidad para pagkagustusan mo na higit pa sa sarili mo. Hindi kami nagkakalayo ng pinagdaanan sa pamilya, kaya... Ano mo, hindi dahilan yan. Sa halip na sarili mo o sariling kadugo mo yung gastusan mo ng pera, doon pa sa hindi mo kaano-ano. Kung malayo ka mag-anak kayo, baka maintindihan ko pa. Pero hindi naman hindi nga kayo magkaibigan. Ikaw lang yung nag-aakalang close na close kayo. Magkaibigan kami. Magkaibigan? Kapag siguro may naibibigay kang gusto niya, oo. Pero kapag wala, tulad ngayon, tinan mo, nasa na siya. Nagkikita at nag-uusap nga lang kayo kapag may kailangan siya o kaya pag may bibigay ka na parang hindi pagkakaibigan yun. Gamitan ng tawag dun. Alam mo, hindi mo naman kasi ako naiintindihan. Talagang hindi ko maiintindihan kung bakit nagpapakatanga ka sa batang yan. Diyos mi naman, man. Napakadami pang babae dyan. Yung kaedad mo, may trabaho, hindi mo kang pera at material na bagay. Yung kayang suklian yung mga kaya mong ibigay. Doon ka magbuhos ng oras at pera mo, hindi sa Thea na yan. Alam mo, madaling sabihin para sa'yo na marami dyang iba kasi hindi naman ikaw yung nakakaramdam ng pagkagusto sa kanya. Billy, seryoso ako sa kanya, seryoso ako kay Thea. Ikaw seryoso? Siya ba? Mukha bang seryosohin ka niya, ha? Walang ibang alam yun kundi magkating sa klase, magbulakpol, magpakasaya sa buhay, gumastos ng gumastos, at gamitin ka. Parang hindi mo pa nakikita yun? Kaya ako nga rin to ginagawa kasi gusto ko rin siya matulungan na pwede pang maayos yung buhay niya sa kabila ng mga nangyari sa kanya noon. Alam mo naman na may dahilan kung bakit siya naging ganyan, di ba? Sa tingin mo natutulungan mo siya? Sarili nga niyang tatay na nagbagong buhay na hanggang ngayon hindi niya kinakausap. Pwera na lang kapag kailangan niya ng pera. Ikaw pa kaya? Wala akong pakialam. Basta gusto ko lang gawin lahat para sa kanya.
Kahit paulit-ulit ako maubusan ng pera, ayos lang sa akin yun. Wala naman akong hinihinging kapalit eh. Wala? Talaga lang ha? Alam mo magpakatotoo ka nga. Wala naman talaga. Hindi totoo yan. Kaplastic ka na lang kapag sinabi mong wala kang hinihintay na kapalit. Ginagawa mo lahat yan kay Thea kasi may rason ka. Kasi may gusto kang mangyari. Pare, aminin mo na. Tayo pa ba'y maglulukuhan dito ha? Oo na! Tama ka na. Gusto ko lang naman magustuhan niya ako. Yun lang naman. Kitams? Ay nako, umaasa ka nga talaga. O bakit? Tingin mo magugustuhan ka rin talaga niya ha? Oo naman. Alam ko darating yung araw na magbubunga lahat ng ginagawa ko ngayon para sa kanya. Magugustuhan din niya ako, no? Ay, alam mo, seryoso wala namang masama kung magbigay ka na magbigay eh. Pero dun sana't sa taong alam mo may pagpapahalaga rin sa'yo. Para kahit maubusan ka, ayos lang. Kasi alam mo sa tamang tao naman napunta. Popoy at Asmin, alam niyo yung pakiramdam na alam mong tama yung kaibigan mo pero hindi mo siya magawang sundin kasi nga ay mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal mo. Ganyan ang naramdaman ko hanggang sa matapos akong sermonan ng kaibigan kong si Billy nang dahil sa katangahan ko. Alam ko naman, tanga na kung tanga. Pero paano nga kung sa katangahang ito ay nakakakuha ako ng saya? Masama ba ang umasa? Paano kung talagang mahaba lang ang paghihintay? Paano kung sulit naman pala ang katangahan ko? Hindi ba, Popoy at Asmin? Dear MOR. Sagad. Dear MOR. Popoy at Asmin, sa kabila ng mga panghuhusga at pagpigil na naririnig ko, hindi lamang mula kay Billy na kaibigan ko, kundi maging sa ibang tao na rin, ay nagpatuloy lang ang pagbibigay ko ng lahat-lahat na kaya kong ibigay kay Thea. Maging siya ay wala rin namang pakialam sa sinasabi ng iba at tanggap lang ng tanggap ng kahit anong mula sa akin. Billy, mauna na ako sa'yo. Teka, sabay na tayo. Magsisiyar lang ako sandali. Bakit ba nagmamadali ka? Pupunta kasi ako kay Latte eh. Bakit ba kasi nagtanong pa ako Ano, may papabili na naman? Wala. Ikaw naman, grabe. Maniwala ako sa'yo. Isang malaking himala kung gano'n. Oo nga, kasi nagpapatulong lang siya maglaba at saka maglinis ng bahay. Ay, katulong ka naman ngayon, hindi na sugar daddy. Maklase ka din talaga no? Grabe ka naman, nagpapatulong lang yung tao. Huwag mo namang masamain. Ewan ko sa'yo. Sige na, huwag mong masamain lahat ng pinapagawa niya sa'yo, Para sa huli, ikaw na yung mapasama. Ay, mas lalo lang ako natatagalan sa sermon mo eh. Alis na nga ako. Sige na, ingat ka na lang dyan. Hindi, ikaw yung mas mag-ingat. Hoy, Eman, salamat talaga sa pagpunta mo, Okay lang ba talaga sa'yo? Baka mamaya labag sa loob mo to. Ano ka ba? Kailan naging labag sa loob ko na tulungan ka? Naninigurado lang, mahirap na eh. Sa bagay, konti lang naman yung labahin ko. Pagkatapos mo maglaba, pasuyo na lang din ang linis tong kusina, Tapos, pakiwalisan na rin ng bahagya yung labas. Sige lang, ako nang bahala. Salamat talaga, Eman. Naku, hindi ko talaga alam yung gagawin ko kapag wala ka. Sus, wala yun. Pasensya ka na, Gustuhin man kasi kitang tulungan, hindi na talaga carry ng energy ko eh. Pagod ako masyado sa eskwelahan kanina. Ayos lang, nakakapagod din naman talagang mag-aral eh. Ay naku, tama ka dyan. Teka, huwag mong ihalo yung mga pambahay kong damit sa school uniforms ko. Ihiwalay mo. Ganun ba? Sorry Ingatan mo na lang, baka kasi pakupasa ng ibang kulay yung uniforms ko eh. Bahala ka, bibilhan mo ako ng bago kapag nagkaganon. Okay lang naman. Sus, ikaw talaga. Masyado na akong malakas sa'yo. Teka nga, manunood muna ako ng TV Bilisan mo na lang dyan. Sige. Ay, tapos na pala yung inaabangan kong drama sa hapon. Nakalimot ako sa oras Ay. Naku, nakalimutan ko pa pala ipasabay itong mga sapin sa sofa. Pwede mo pa bang ihabol na labhan? Oo naman, sige. Ilagay mo lang dyan. Ayos, salamat. Teka, nagugutom na ako. Makapagkape nga muna. Gusto mo rin ba? Ayos lang. Kaya lang pang isang timpla na lang pala tong kape ko dito Paano yan? Ganun ba? Ayos lang sa akin, ikaw na lang muna uminom yan. Naku, pasensya ka na Bumawi ka na lang ng kain natin mamaya pag uwi mo. Oo naman, huwag mo na ako intindihin dito. Sorry talaga Hindi ka man lang tuloy makamerienda. Ayos lang, busog pa naman ako Ikaw talaga. Ay naku, wala na pala kaming mga gamit dito Naubos na yung pagkain at mga stock namin. Ay. Wala ka nang magagamit?
Oo eh. Kahit mga sabong panligo at shampoo, ubos na rin pala. Ay, pahirapan na naman ako nito. Ano pa bang kulang mo? Lahat, kulang. Wala na, as in simot na lahat dito. Ay, nakakalungkot na buhay naman to. May lakad ka ba mamaya? Gusto mo mamili tayo pagkatapos dito? Hala, sigurado ka ba? Oo naman. Hala, thank you! O sige na nga, ililista ko na lahat ng kailangan ko dito sa bahay ah. Sige, para mamaya bibili na lang tayo. Yay! Thank you talaga. Popoy at Tasmin, habang tumatagal ay hindi na lang mga material na bagay ang hinihingi sa akin ni Thea. Bukod sa pabor na ipaglinis siya ng bahay at ipaglaba pa, ay inuutusan niya rin akong ipamalengke siya at ipagluto. At minsan ay pinagagawa niya rin ako ng ibang mga assignments niya kapag kaalam ko. Hindi ko itatanggi na nakakapagod din naman, Popoy at Tasmin. Pero napapawi naman yun lahat ng saya ko sa tuwing masaya rin si Thea. Lalo na nga at kasabay din ang lahat ng ito ay napapadalas na ang pagte-text at pagtawag-tawag niya sa akin. Pwedeng maliit na bagay lang para sa iba, pero sa akin ay sobrang halaga nito. Ay, excited na ako. Ano kaya yung sinasabi niya sa text na ipapakita niya sa akin? Tapos excited na rin daw siyang makita ako. Ito na kaya yung matagal kong hinihiling? Bakit ba kinakabahan ako ng bigla? Ay, baka good news na talaga yun. Bahala na nga. Thea! Thea, nandito na ako! Hello? Uy, dumating ka na rin. Oo naman, may dala akong pagkain para sa'yo. Babe, sino yan? Teka, ikaw sino? Ikaw ang sino? Saka anong babe? Bakit may lalaki dito? Thea, kilala mo ba yan? Nakas naman, makapagtanong ayos Daig pa yung boyfriend Anong boyfriend sinasabi mo dyan? Thea, sino to? Ako naman, Eman, kahit kailan talaga slow? Hindi pa ba obvious kung sino tong pogi na to? Baka mas okay kung ipakilala mo na lang ako sa kanya, babe. Para naman malinawan siya. Sige na nga. Eman, siya yung sinabi ko sa'yo sa text na gusto kong ipakita sa'yo. Si Josh, yung boyfriend ko. Uy, nice to meet you Sa wakas, nakilala ko na rin yung taga-sustento ni Thea. Gusto ko nga pala mag-thank you sa'yo. Kasi dahil sa mga perang binibigay mo, nakakapag-bar kami minsan itong si Thea. Makipagkamay ka naman sa akin Oh, suplado naman pala Di bale, palalampasin ko yan. Total, ikaw naman ang financer namin Thea, paano? Ano na, Eman? Hindi pa rin gets? Diyos ko, boyfriend ko nga, si Josh. Ay nako, teka, ano ba yung dala mong pagkain? Huy, ano ba kako yung dala mo? Para sa akin yan, di ba? Ha? Oo. Ito. Akala ko naman kung ano na, pansit lang pala. Akala ko ba kakain na tayo, babe? Gutom na ako Eman, sa'yo na tong pansit mo. Pwede bang bigyan mo na lang kami ng budget para sa labas na lang kami kakain itong si Josh? Sige na naman, Ibang klasik Ikaw naman masyadong seryoso. Dali na! Gutom na kaya kami. Tagal-tagal mo kasing dumating itong pera. Pakabusog kayo. Yun! Ayos ka pala Thank you Sabi ko naman sa'yo, babe Salamat, Eman. Labas ka na rin. Aalis na kami Salamat ulit. Uy, pare, suulitin Thea! Thea, buksan mo tong pinto! Sabi ng buksan mo to, mag-usap tayo! Ano bang problema mo, Eman? This oras na ng gabi nang aabala ka pa? Mag-usap tayo. Ipaliwanag mo yung nakita ko kanina, sabihin mong hindi totoo lahat yun. Pwede ba? Sino ka ba? Bakit ako magpapaliwanag sa'yo? Kaano-ano ba kita? Wala kang boyfriend, di ba? Biro lang yung kanina, di ba? Sabihin mo! Ganyan ka ba talaga katanga? Mukha bang joke lang yun? Boyfriend ko si Josh, okay? Boyfriend ko siya! Hindi pwede! Bakit, ha? Anong bakit? Pwede ba umalis ka na nga? Kailan ka pa nagka-boyfriend? Kailan pa? Matagal na, okay? Matagal na. No? Bakit? Bakit hinayaan mo akong gumawa ng kung ano-ano para sa'yo? Ha? Bakit? Ikaw ang mapilit di ba? Ano? May nangyari na ba sa inyo, ha? Sumagot ka! Ano kung meron? Wala ka nang pakialam doon. Seryoso ka ba? Paano kung mabuntis ka, ha? Hindi ka ba nag-iisip?
Ano bang ginawa mo sa buhay mo? Wala ka nasabi dun eh. Eman, buhay ko to. Huwag kang makialam. Gagawin ko kung anong gusto ko. Pero mali yan, ang babata nyo pa. Alam mo, inggit ka lang eh. Palibhasa ikaw, never kitang pinagbigyan na hawakan o halikan man lang ako. Kaya naiinggit ka na malaman mong may iba nang nakakagalaw sa akin. Hindi totoo yan. Iniisip ko lang yung kapakanan mo. Nagtitiwala ka sa lalaking yun, hindi mo ba nakikita itsura pa lang niya, halatang katawan mo lang yung habol? Wow! Ang galing mo naman pala. Tapos ikaw matino ka? Hindi katawan yung habol mo sa akin? Tapos siya, nahusgahan mo agad ng ganon? Alam mo kung katawan lang ang habol ko sa'yo, sana noon pa. Pero hindi. Kaya wag mo ko itulad sa lalaki na yun at kung ako sa'yo, iiwalayan ko na siya. Wala siyang idudulot na mabuti sa'yo, maniwala ka. Pwede ba? Wala kang karapatan na diktahan ako sa kung ano yung dapat kong gawin. Buhay ko to! Pero Thea, gusto ko lang naman... Tama na! Tumigil ka na! Umalis ka na dito, pwede ba? Alis na! Masyado ka ng pakialamero eh. Thea naman... Alis na sabi eh! Popoy at Asmin, sobrang sama ng loob ko nang dahil sa nangyari. At sa unang pagkakataon ay para akong natauhan. Tumigil na ako sa paglapit kay Thea, sa pagde-text at sa pagtawag. Hindi ko na rin siya pinupuntahan sa bahay nila. Mahirap para sa akin, sobra, pero tiniis ko. Hanggang sa makalipas nga ang halos 3 linggo, namalayan ko na lang na si Thea na mismo ang unang gumagawa ng paraan sa aming dalawa. Text siya ng text at tawag din siya ng tawag pero hindi ko sinasagot. Ang nakakainis lang, parang bigla akong nakaramdam ng pag-asa. Napapaano nga naman kung naisip na pala niyang gusto niya na rin ako. Tatanggapin ko pa ba si Thea sa kabila ng lahat na nangyari? Hindi ko na alam. Nalulungkot ako, Popoy at Asmin, pero pinipilit kong maging masaya kasi alam kong para sa sarili ko rin naman ito. Sino naman kayang pupunta dito sa bahay ng tanghalian tapat? Storbo sa pahinga. Nandyan na! Sandali lang! Thea, Gulat ka, no? Namiss mo ba ako? anong ginagawa mo dito? Miss na kita eh. Aba, mahigit 3 linggo ka nang hindi nagpaparamdam sa akin. Hindi mo rin sinasagot yung mga text sa tawag ko kaya pinuntahan na kita dito. Ano bang drama mo? Nagpapahabol ka? Nagpapabebe? Kung wala ka sasabihing maganda, umalis ka na lang. Sabi ko, namiss kita. Hindi ko pa ba nagagandahan doon? Thea, Namiss mo rin ako. Sigurado naman ako doon. pwede ba wag kang umasta na parang walang nangyari? Bakit? Wala naman talaga. Alam mo, namimiss ko na rin yung mga binibigay mo sa akin. Nung umiwas ka, hindi mo man lang ba naisip kung paano na ako? Na baka namatay na ako sa gutom o kung ano man. Tulad ngayon, kulang yung allowance ko. Hindi mo pa rin ba ako bibigyan? Ano sabi mo? Emma naman, ano ba? Slow na naman. Pahingi ka ako ng allowance. Aba, ang tagal ko nang nagtitiis sa kakarampot na binibigay sa akin ng magaling kong tatay, ah. Grabe ka naman. Ibang klase ka talaga. Saan ka nakakakuha ng kapal na mukha para sabihin sa akin yan? Diyos ko naman. Hindi ka pa rin ba tapos magdrama tungkol kay Josh? Ano ba? Ang tanda-tanda mo na tapos... Ay, ewan, tigyan mo na lang ako, dali. Ano yan lang ba yung tingin mo sa akin, ha? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, mukha lang ba akong wallet na dudukutan mo ng pera kapag gusto mo? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Saka hello, anong gusto mo? Obvious naman eh. Sa edad pa lang natin, never kang papasa na boyfriend ko. Hindi tayo bagay, no? Kung yun yung ine-expect mo. Ano? Alam mo, sa totoo lang, dapat ka magpasalamat ka pa sa akin eh. Dahil sa ating dalawa, hindi lang naman ako yung nakinabang, ikaw din. Akala mo ba hindi ko halata? Alam ko naman na naghahanap ka lang ng magmamahal sa'yo kasi hindi kayo okay ng pamilya mo. At dahil hindi rin okay ang pamilya ko, ako na yung nakita mo. Di totoo yan. Pasalamat ka nga binibigyan pa kita ng oras at atensyon eh. Dahil para sabihin ko sa'yo, mas mahirap ibigay yon kaysa sa pera. Grabe ka. Hindi may utang na loob pa pala ako sa iyo sa lagay na to. Grabe ka. Hindi ko inakakala na ganyan kasama yung ugali mo. Na ganyan katigas yung mukha mong umarap sa akin dito. Sabihan akong ganyan. Minahal kita ng totoo tapos ganito. Hindi kita pinilit na mahalin mo ko. At isa pa, sino ba tong tangang umasa sa akin? Ikaw yun, di ba? Kaya kung nasasaktan ka sa mga sinasabi ko sa'yo, kasalanan mo yan. Ikaw yung gumawa niyan. Ikaw yung nanakit at nagpaasa sa sarili Siguro mo. nga, tama ka.
Kasalanan ko nagpakatanga ako sa'yo. Pero at least, naging totoo ako at hindi kita ginamit tulad ng ginawa mo sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Kasi, natauhan na ako eh. Kaya nga umiiwas na ako sa'yo eh. Ikaw tong makapal ang mukha na pumunta pa talaga dito para manlimos lang ng konting alaga. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Lahat ng kaya ko ibigay, binigay ko sa'yo. Lahat ginawa ko. Pero baka nga wala ni Katiting na pagpapahalaga mula sa'yo. Sayang lahat. Sinayang mo lahat. Tinanggap ko lang lahat ng binigay mo. Sinungaling ka. At sabihin mo, sinagad mo lang talaga ako. Hanggat may makukuha ka, sige ka lang na sige. Gusto mo ka mo ng pera, di ba? Namamanilos ka sa akin, di ba? O yan, isaksak mo sa'yo lahat ng pera ko. Ayan, sinimot ko na. Lahat. Mula ngayon, yan na yung kahuli-huli ang kusing na makukuha mo sa akin. Kaya lubusin mo na, sige na. Kapal ng mukha mo. Wala kang karapatang ganitohin ako. Mas wala kang karapatan na pagsabihan ako ng kung ano-ano. Kaya bago pa magdilim ang paningin ko, kunin mo na lahat ng perang yan. Saksak mo lahat sa baga mo. Magpakasaya kayo ng boyfriend mo. Malis ka na! Huwag ka mapapakita sa akin kahit kailan. Ako? Hindi magpapakita sa'yo kahit kailan? Bakit? Kaya mo ba? Oo! Lalo na sa mga walang kwenta katulad mo. Hindi ako naniniwala, Eman. Sigurado akong kakainin mo rin lahat ng sinabi mo. Hindi mo rin ako matitiis. Alam kong babalik ka rin sa akin. Kapal na mukha mo! Hindi na mangyayari yan! Hindi na ako magpapahuto sa'yo. Umalis ka na! Alis! Popoy at Tasmin, alam ko sa sarili kong galit na galit ako kay Thea. Pero bakit ganun? Bakit sa kabila ng lahat ay nangingibabaw pa rin yung nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya? Baka tama nga si Thea sa sinabi niyang kakainin ko rin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Na sa tuwing lalapit siya ay hindi ko pa rin matiis na hindi siya tulungan. Alam ko sobrang katangahan na ito. Pero total, naging tanga naman na ako. Hihintayin ko na lang sigurong kusa kaming magkapaguran ni Thea pareho. Na baka nga tama siya. Wala naman akong ibang inaasahang magmahal sa akin kundi siya. Kaya ako ganito. Na baka wala namang masamang umasa na balang araw ay babalik din ang lahat ng ibinigay at patuloy na ibinibigay ko sa kanya. Na baka hindi pa lang talaga ngayon, pero darating din ang araw, ang panahon, na masusuklian na niya ang lahat ng ibinigay ko. Sana. Sana, kahit na ganito ang kwento ko, ay may nakuhang aral ang marami ninyong mga tagapakinig. Maraming salamat sa inyo, Popoy at Tasmin. More power and more blessings pa sa inyong programa. Lubos na nagmamahal at patuloy na nagpapakatanga. Eman. Dear MOR. Sagad. Pagtatapos. Pero hindi pa nga tapos eh. Ang sinasabi nating kwento nitong si Emma ng kanyang kabaliwan towards Thea, 'di ba, na hindi na healthy yan, Emma, hindi na maganda para sa iyo, para sa mga taong nakapaligid sa iyo, kahit sabihin mo pa na wala nagmamahal sa iyo, doon na lamang sa mga taong concerned sa iyo, 'di ba, sa mga kaibigan mo sa trabaho, hindi na maganda yang nangyayari. But then again, alam mo, walang tamang advice na maibibigay sa mga taong bulag sa katotohanan. Okay, bulag kasi alam naman nila in the first place, alam ni Eman na siya ay nagpapakatanga, 'di ba? Nagpapakabaliw, nagpapauto dito kay Thea. 'Di ba? Alam niya 'yon. Kaya hindi naman na natin kailangang ideklara pa, 'di ba? At sabihin na in your face natin itong si Eman na ang tanga mo na. 'Di ba? There's just no amount of yung pangungumbinsi
'di ba, sa kanya na dahil alam na niya, 'di ba? At hindi niya sinasabi 'yon, hindi niya sinasabi pero alam na alam niya. 'Di ba, na kahit gaano ka cheap, kahit na gaano walang class, kahit na gaano kakapal ang mukha. Kanina mga nasabi niya ni Eman kay Thea, ha, in fairness. Ayan, to be fair with Eman, tama 'yon. That's a start, 'di ba, na at least nakapag-unload ka na rin ng yung sama ng loob. Ang mas mahirap pa nga yung hindi mo na ilalabas yung inis mo, yung pagka-insulto mo, 'di ba, dahil hindi mo alam, baka bigla kang magdilim ang paningin mo at kung ano pa magawa mo doon sa taong mahal na mahal mo, na ang taas ng expectations mo, tapos sabihin na natin, ha, pasensya na po sa term, tinatarantado ka lang o tinatanga-tanga ka lang, 'di ba? Hindi na rin maganda. Kaya naman, para sa mga kaibigan ninyo, sa mga katulad ni Eman, sa tingin ninyo, alam nyo, okay lang naman talaga. Okay? Baka ang isipin ninyo, huwag ka magbibigay ng kung anuman sa inyong mga minamahal. It's okay kung galing yan sa'yo. 'Di ba? Kung galing sa puso mo na magbigay, 'di ba? Kahit pa sabihin ng mahal mo, na meron kasi mga mahal natin o yung nililigawan natin, o kaya naman yung matatagal na natin mga jowa, meron yung alam mo na gusto nila yun, at alam mo na magugustuhan nila yung mga material na bagay, at kaya mo namang ibigay, well then, ibigay mo, 'di ba? Pero kapag ka ito yung hinihingi na, okay, at inuobliga ka na, regardless kung ikaw ay nanliligaw pa lang, girlfriend mo or asawa mo, mapababae, mapalalaki, hinihingi na sa'yo at inoobligahan ka na, hindi healthy yan. Kailangan maputol yung ganyang pag-uugali ng ating mga partner, dahil in the long run, okay? In the long run, hindi magiging maganda yan para sa inyong relationship. Kasi tayong lahat, okay, kahit na gaano kalaki ang kinikita mo ngayon, darating at darating yung panahon na magre-retire ka. Huwag naman sana baka magkaroon ng something, magkasakit, 'di ba? Papaano na kung sinanay mo ng sinanay yung partner mo na sa mga material na bagay? What if hindi ka na rin makapag-provide sa kanila? 'Di ba? Napakahirap lang kung 'yun yung ininstill mo na purpose mo sa kanila, yung provider ka lamang ng mga material things. Sa isang relationship, hindi lang naman material things ang pwede mong i-share. Ang pinaka-importante sa romantic kind of relationship is yung love, yung concern, yung napakarami, 'di ba, na hindi mo mahahawakan, hindi mo mapepresyuhan, pero yun talaga, 'di ba, ang mahalaga. Kaya kung meron kayong partner o naililigawan na masyadong importante sa kanila ang price tag ng mga bagay-bagay, umatras na kayo habang may pagkakataon pa, 'di ba? Ano tawag siya, materyoso yung ganyan mga tao. Okay, napaka-cheap. Lahat na lang merong presyo para sa kanila, 'di ba? Kahit na ganun talaga ang mga taong cheap gusto nilang pinapaliguan o pinapalibutan ng sarili nila ng mga mamahaling bagay. Okay, kapag ka ganyan yung inyong nagugustuhan, kapag ka ganyan yung kapartner nyo ngayon, baka gusto nyo tulungan na ipa-realize nyo sa kanila na the most important things, 'di ba, in life aren't things. Okay? Hindi mga bagay ang pinaka-importanting bagay sa buhay. Okay? Ayan. So, yun lang. Ako, wala akong i-advise kay Emma. Natigilan niya na si Thea. Alam mo, ituloy mo lang. Ituloy mo lang kasi sabi niya Eman dito, mukhang kinakain ko na yung salita ko. Kasi kung yan yung sa tingin mong purpose mo, 'di ba, Eman, hindi kita mapipigil Yung purpose mo ay yung mag-provide for Thea, kahit na niloloko ka lang niya, meron ka pang kasiyahan na nararamdaman. Well, go ahead. Sige. O baka kasi
kulang pa yung sakit na naramdaman mo nung ipinakilala niya sa harapan mismo ng mukha mo. Okay, na ipinamukha niya sa'yo na ito yung boyfriend ko, pinandidate nga namin yung binibigay mong pera eh. Yung mga pangiinsulto, maybe it's not enough pa eh. 'Di ba? Para to push you away. Ika nga, hindi pa yun sapat. Ngayon, kung ikaw yung taong tipong masokista, 'di ba, yung gusto ay nasasaktan, sige lang, tuloy mo lang, Eman. 'Di ba? Saktan mo lang yung sarili mo kung yun ang makakapagkumbinsi sa'yo. 'Di ba? Kasi nandyan yung kaibigan mong si Billy. Sinabihan ka na makailang beses na pare, wag na, nagpapaka-engot ka na. Ano rin ang magagawa ng isang Popoy, 'di ba? O ng isang Hasmin na magsabi sa iyo, tigilan mo na, wala na. Ikaw na lang ang mangumbinse sa sarili mo. Kaya nga para sa akin, para sa mga taong ganito, 'di ba? Hayaan nyo lang po sila, mag-aaway lang kayo. Naiintindihan tayo ng mga 'yan. Alam natin 'yan. Pero sige lang, ibigay ang hilig nila hanggang sa sila na mismo ang bumigay din sa kanilang mga sarili. Okay, pero sana naman wala namang tao masaktan, pwedeng yung mga katulad ni Eman, wag naman sana, 'di ba? Wag naman sana kayong mga suicidal o wag naman din kayong mga violente doon sa mga pinagpapautuan ninyo. Okay, doon sa mga pinapayagan yung lokohin kayo. Sabi ko nga kanina, charge it to experience, 'di ba? Kung 'yun ang makapagpa-realize sa'yo, Eman, sige lang, ituloy mo. Feeling ko naman kasi konti na lang eh. 'Di ba, konti na lang masasabi mo na fully sa sarili mo na niloko ka at hindi 'yan ang purpose mo dito sa mundong ibabaw, 'di ba? Nang ipagtrabaho ang isang katulad ni Thea na panay hingi lang ng pera. Ang cheap lang no ng mga ganyang mga tao. Parang asawa. Ayan, o kaya naman ba yan? Ayan, walang kaklas-klas. Nakasama nyo nga po, ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guwapopoy. Susunod na